eto sa isang taon na yon, naging smooth ba yung relationship nyo? Yes, it was smooth throughout the whole year, but after po nung mga 1 year and 5 months po, doon na po kami nagkaroon ng complications. Ano yung complications na yon? I-share mo sa mga kapatid natin. Since may baby po siya, opo, pero hiwalay na po sila nung time na pumasok ako sa buhay niya. Okay. Na hindi niya sinabi sa'yo at first na meron na siyang anak? Opo. Nasabi niya po yun sa akin, nagliligawan pa lang po kami. Hindi niya po sinabi yung first meet po namin. Sinabi niya po like 1 month ago na. Okay. After pala. Pero nung nalaman mo na may anak siya, pinagpatuloy niyo yung relasyon at naglast siya ng more than a year? Opo, tinanggap ko po. Tinanggap mo kung sino siya. Okay. So ano yung pinaka naging dahilan kung bakit talaga nagtapos yung ano niyo, relasyon? He cheated po. Nanggigigil ako, pigilan niyo ako, nanggigigil ako. Napaka-OA ng DJ na to. Uy, hindi ha. Grabe, alam nyo yung pang-cheat talaga. Doc, meron ba tong psychological something? Bakit may mga tao talaga na hindi nagiging kontento sa isang tao? Okay, kung ang pag-uusapan yung sa ganitong klaseng cheating, unang-una kasi, pwede natin sabihin na naging natural sa kanila yung pag-create ng ganitong attitude or behavior. Kasi, kumisan, umpisa mo, cheating sa test, cheating sa ganitong parang, walang hindi naman ako nahuhuli. Parang kahit tanungin lang, ay, okay lang, ganon. So, pwedeng, it will come to a point na yung sinasabi mo, totoo na. Remember, ang brain natin, kahit mambola ako sa isipan ko na ganito, in the span of parang mga 45 seconds, maniniwala na ako sa sinasabi kong hindi totoo. Ay, may ganun. Oo. So, yung neurotransmitters ng brain natin, pwedeng sabihin natin, sinasabi ko na, I'm working sa ganito, ganyan. Pero hindi totoo yun. Pero nasabi ko sa kanya. Tapos, pag may tinanong siya, nag-iisip na yung brain ko dahil kasi, ang pinaniniwalaan ko, nagtatrabaho na ako sa ganito, kahit hindi totoo. Parang you're convincing yourself na ito talaga. Oo, pero tatandaan nga natin, sabi ko nga sa yung mga neurotransmitters ng brain natin, 45 seconds pack. Pwede na natin sabihin na yung pangbobola natin, panloloko natin, paniniwalaan na natin. Kaya tuloy, hindi mo mahalata. Dahil kasi akala mo, totoo talaga. And it will come to a point na mabibisa mo lang kung meron na talagang physical evidence. Kasi kung minsan sabihin pa natin, may magsabi, uy, Indira, alam mo, nakita ko yung gano'n. Hindi ako maniniwala. Hanggang hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. So, doon tayo nagkakaroon ng problema kasi it will add yung frustration mo, yung takot mo ngayon na baka nga mangyari to, tapos hindi naman to, hindi ko alam ang gagawin ko. So, the more na naapektuhan ka, yung self-esteem mo, yung ikaw mismo, yung strength mo bilang isang tao, nagkakaroon ka ng maling disposition kasi nagkakaroon ng confusion. Kasi meron itong tao na akala mo, yung kaibigan mo, yun na lang gugulo. Hindi mo naisip na siya yung tumutulong sa'yo. Kasi jaded ka dun sa mga nangyayari. Mahal ko to Yung emosyon mo, yung pinangungunahan mo hindi yung pag-iisip mo Yun ang mahirap. Yes. Kaya talaga dapat sa sa pag-ibig, kailangan balance. Ang emosyon, totoo yun. Ang isip, hindi dapat lalamang ang isa dyan, no? Pero nung nalaman mo na nag-cheat sa'yo, ano yung rason talaga at sino ang ipinalit? Nalaman mo ba? Opo. So, sino yung pinalit? Yung ex niya po. Yung ex niya na anak ng... Na mommy po ng baby. Oh my God. Okay. So, nung nalaman mo yun, paano mo hinandle yung situation na yun? Nung una po, kinausap ko po yung ex ko. Kung ano pong plano niya. Kasi I'm willing to give another chance. Kahit nalaman mo na niloko ka na niya? Opo. Pero kung mahal niya po yun, hindi ko po siya pipilitin na ako yung piliin. Grabe, no? Malalaman. Ibang klase ka ihap. Ibang level. Ibang level. Parang
masyado ka ng maraming bang experiences or talagang ikaw yung tipo ng tao na talagang gusto mo na makapagbigay ng magandang explanation para mas maintindihan mo yung situation? Kasi yung iba may mga tao, pag ina-explain ng maayos, mas kaya nilang makakope at makamove on eh. Meron namang iba, parang ayoko na, pipigilan ko tapos bahala na lang ako. Siya hindi eh. Gusto niya lahat meron eh. Oo, parang kahit maubos ka na, okay lang sa'yo. Oo. For the sake ng mga taong mahal mo. Ganun ka talaga magmahal, Indira. Siguro po before, Naiba ng standards niya. Iba na siya ngayon. parang I learned my lesson po kasi after that relationship. And I think ganun naman. Oo. And then I think meant to happen yan para matuto tayo, di ba? May mga ganung bagay na pinapa-experience sa atin para sa susunod na ma-encounter natin yung same situation, alam na natin kung ano ang gagawin natin, di ba? Pero sa next na pagkakataon na mangyari ulit yun, tapos same ulit ng ginawa mo, iba na yung tawag doon, ha? Alam nyo na. Ayoko na sabihin, pero alam nyo na yun.